Hello, good day everyone. Welcome to Blue Flame Eagle TV. This is Norman ug atong pagahisgutan karon ang usa sa pinakaimportanteng panghitabo ug usa sa pinakadakong ginaatubang nato karon mao ang COVID-19. Kauban nato karon si Evangelist Brother Gamaliel Beltran Good day, Norman. and Juris Doctor Attorney Jen Wayne Fuentes. Maayong adlaw po, Norman. First of all, I would like to ask Pastor Beltran, as pastor, unsa ang imuhang stand no sa nagalala karon nga sitwasyon sa ginaatubang nato about sa COVID-19? That's a very big question, pero basically ang church should react correctly according to the move of the Holy Spirit and according really to the Word of God yun in these last days. Kinahanglan ta nga ang atong reaction, nag-obserba ang mga dili Kristohano, nag-obserba ang kasimbahanan, and sometimes magpili ta asay pinakamaayong nga desisyon, pero we have to choose unsa gyud makapahimaya sa Ginoo labaw sa tanan, and also to what really option nga gilid pud sa balang espiritu pud nato gyud as a body of Christ. Attorney Jen Wayne? Sa ato ang situation karon sa COVID-19, ato ang country di man gyud ni maingon ginato nga pareha ka progresibo sa top gyud nga mga progressive gyud kayo nga mga countries, but we just follow the laws ug unsa gyud siya ato ang mga regulations nga gihatag sa ato ang gobyerno, kay we know nga kana man pod is for the good of every one of us. As long as kuan na gyud kanang balance ang gihapon ba. Well, as a body of Christ, in this kind of situation karon no, we know nga ang atong nasod is not really that prepared no aning sitwasyon. How should the body of Christ react no aning mga sitwasyon karon? I think do gibutang ang mga naa sa gobyerno diha sa ilang katungdanan, no, we have to check still nga ang Ginoo na ibabaw nila, because when they sometimes make a law, for example, a lot of laws ginahimo nila nga because they just have to do it. For example, WHO ingon nga di ta mangimask, pero ingon sila nga mangimask ta, you know, which is which, you know. Confusion. And then also pareha nang na motorbike, no, di sa Bohol, bawal mag-angkas ang mag-asawa kung magsakay og motor kay magka-contact na og sakit, pero not realizing nga kanang nang iangkas magitapad na sila katulog, you know, or o sila sa kabalay. So it doesn't really go to logic, but basically they make the laws so that they have the action. I don't know what is their calculation, what's the reasoning behind it. Some of it pwede ni kanang kinahanglan yung pagka nga, you know, kinahanglan ka sensitive gyud unsa ang boundaries, pero as a church we have also a calling, and that's why we have to respond to that calling according gyud sa kabubuton sa Ginoo. For example, very basic gyud kayo nga kuanan ron, no, will we gather in worship, or we gather and pray, or didto ra gyud sa atong balay? What does the Bible say about that? And also actually there's a lot of views in the Bible, but what would be the reaction of the church? What is the correct, what is the highest form of reaction, we might say, or what is the leading of the Holy Spirit to a church about that call sa government? Sa kwapod nga perspective pod, di lang kay ang ato ang nasod ang dili prepared, kundi I think ang whole world dili good prepare ani nga kind of pandemic. We thought nga China ra ni siya taman, but it turned out nga ang wala ni siya og kining sore eyes ba nga usa ka piniriso wala sore eyes inig butan sukan silang tanan gapuwa nagbatas nagtinakdanay ba. So katong mga na dito unprepared pod just like us. Ang katong problema lang is naka-create og confusion kay naay sa tua kato misinformation pareha wala na huna agtarong ba og how to attack that problem, kay kana lang pagmotor lang daan. Thankful po ko kato ang mayor nga si Mayor Babayap, di try gid pod siya clarify sa DOTR if pwede ba nga ang asawa makasakay or immediate member sa family, kay in fact iniguli sa bay katapad magkaon. Kung itanay ang anak kugos-kuguson sa ama ka ng asawa, holding hand sila. So what's the purpose nga pasakyon sa public transportation? But ingon ang DOTR dili pwede. The law is a law. So tay mahimo ag isa pod kini pong confusion pod dihi sa ato ang ibutang ato sa atong kasimbahanan. So unsa man gyud ang ato ang angay buhaton? So do we worship in the church or iyakay lang punta sa tago sa ato ang panimalay og magsimba? So mo rin po na hanging nga dapit ba?
I want to say no sa labi na sa among simbahan nga nagsimba mi actually last Sunday, you know. Actually I was planning to go with the government, no, nga okay mo sa balay-balay. I prepared actually a video, no, kay nag-shoot pa ka sa studio. Akong asawa nag-shoot for Japan, and it took me like nag-shoot, nag-edit, and then ako nag-shoot ko kadlaw na. It took me in the morning, it took me actually 33 hours ng wa gyud ko tulog day before Sunday. Kay nag-prepare ko aron sa balay-balay lang mag-worship ang mga members. But at the midnight no AMs na mga 2 AM 3 AM conviction abot sa Ginoo nako nga gather the saints, you know. You have when I called you to follow me, you know, na mga suffering, na mga panalangin, and one of it is not to go with the crowd, not all the time, no. Nga you have to listen to the leading of the Holy Spirit. I don't condemn kung wala nag-gather ang mga churches, no, but in my conviction, kusog yung ayo. I cannot deny that conviction to myself. I have to lie to myself. I have to lie kay kusog yung conviction. That's why I message to everyone, we will have gathering, and then ang akong i-post, akong i-remove nga mag-gather. No, I have to be wrong actually. I have to admit that I was wrong to say nga adto sa balay magbalay-balay rata. Though sa among church we do a lot of house worship. 3 to every houses, maybe 2-3 they gather 3 during the week, 3 times a week. But actually, you know, karon kada gabi gyud kay we join the government in their prayer for the 7 PM prayer, no, every night yun, no. So not that it's not to defy the government, it is the calling, no. I as a pastor would have to act as a pastor. They as a government official, they have to do their job. They have to do the job. Pero I cannot also, you know, and I do believe dili ang kaming mga alagad sa Ginoo kinang correct me og reaction for the moment. What legacy will we leave to our children? What legacy will we leave to the next generation? We are in the last days. Which one gives the challenge? Which life that brings fire and revival dito sa mga tao? No, I didn't say nga sayop kung maadto ka sa imong kwarto, pero you do it at your room, you do it at your houses, but if the Holy Spirit speak to you to gather, then you do it, no? In our church, we gather, we pray. I do believe dako kaayo nga tabang ngadto sa gobyerno nga mo gather ang simbahan, labi na sa conviction nako, dako kay nga tabang kaysa manago ra sa balay nga mag-gather ta, we were one in fire, and also in a way we claim that our church is the place of healing. We cannot deny that to the people, no. My church, I declare, no, our churches dapat is open because this is the center, this is the biggest hospital for sinful people, for the lost, for the sick people. No, mao na ministry ni Lord Jesus Christ, and it cannot be closed. It cannot be closed, no? And not to defy the government, no? But ang Ginoo ibabaw kay sa government. And also, let's check on the law about that one. Attorney, what do you think about kung unsay balaod niya? Sa ato ang balaod dito sa Pilipinas, sa preamble pa lang nagbutang na dito sa 1987 Philippine Constitution nga we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. So we, as Filipino, we respect that there is really a God. Nagyo tayo supreme being. In fact, And nasa then, tong 100 peso. Oh, yes. So nag-recognize kita kay we are known as a religious country. And in fact, sa ato ang constitution, ang gitawag ato og Bill of Rights, list of rights nga protection nato nga mga citizen. Usa diha nakabutang is the freedom of religion. So sa freedom of religion, natay right to practice sa tuang belief ba, freedom to act in accordance with one's belief. So settled naman ginang freedom to believe kay state of mind. Kuyog diha ag to believe or not to believe at all. So ang pag-practice, what I know of is ang pag-act nimo, if it is violative sa ato ang law, like mananglitan para makasaka ko sa langit, kinahanglan ko maghalad og bagong inanak nga bata, patyon putlan ako, oy halad nako. So that is already violation. Or pananglitan sa Jihad. Jihad. Sa Kanang mga mubuhat na kag something mga illegal ba, so kinahanglan ta before ning babay kung ipakasal nimo wagi nako or something ana ba, mga immoralities ba nga sayop na gyud siya. So I think ana diha na tama imong kuan problema. Pero ang pagsimba, I do believe ang atong president po nag-recognize gid pod nga naagi Ginoo kaysa iyang recent nga proclamation, hawhag man siya katawhan nga magpray. So what po siya niingon nga you pray alone or you pray as a group. You have to pray kay mo gini ato ang weapon gyud sa iyang recent nga proclamation. So ana pa lang nato makita nga wala gyud giingon nga
prohibit gyud ang pagsimba. Kay sa ibutang ato, di po ko expert sa Bible, pero sa John 4:23, so ingon mo gyud nga we should worship in spirit and in truth. So ang ako lang po unta, ato ang mga Kristohanon po, dili lang po maghatag og mga sayop nga pagsabot sa ato ang balaod. Nga ang pagsimba nga tapok as a group is already punishable by law. Kaya ko kita gyud og clear cut mga balaod gyud nga nag-ingon nga ang magsimba as a group is punishable. Wala siya. Wala gyud, siya wala. sa- Okay. Pero naman ingon nila nga babayaron ka og 200 or something like that, 60,000 and then imprisonment 6 to 3. Oh, mo na yung giingon naging dapat di ta ma-mislead kay wa man ta kita og papel gyud mismo nga permado gyud sa ato ang authorities, ato ang government, sa ato ang mga atong president, ato ang congress, ato ang mga local laws dire nga nagbutang gyud nga bawal gyud magsimba kaya magsimba sa group mao ni siya ang penalty. So ang ato na nadungog is only Pero hearsay, unsa man- rumors lang na siya. Unsa man attorney ang ang punishable by law ay imprisonment and Sa kaning sa atong situation karon naman tay curfew. penalty. Natay lockdown. So anyone nga mo violate sa rules sa curfew kay ato ang government no na gitawag og police power. Inherent na siya sa ato ang state gyud. Gitawag nag police power di na bahin og mga pulis kun dili regulatory power na siya sa gobyerno to regulate our rights. Kay why rights nga absolute? O tubig ra na absolute pero ang right di gyud na siya absolute. So Nag-promote pa. So, naging siya limitation ba? Munang naay police power. So, regulatory. So, pwede ta makalakaw-lakaw. Ito, democratic country pwede. Pero, for benefit ninyo, kaya naman tayo right to liberty to travel sa atuang constitution. Natay right nga makamove around. Pero, when public safety or public health requires nga i-limit siya, so, mo na siya na curfew to protect all of us. So kung mo-violate ka sa curfew, pwede ka dakpon. Para karon 65 years old and above. So prone gina sila kay sa Italy palag dako nga percentage nga mga tigulang may maigo. So dapat i-protect po na sila. So man di sila pagawason. Magawa sila violation. Di ka motug-an nga nakay sakit. Na kay sakit, na kay symptoms. Oh, nakay di ka motug-an or nakay gitug-anan pero dapat confidential iya pong gi-divulge or di po ka magpa-check up or kato pong gusto ka magpa-check up, di po siya mo check up nimo. So that is a violation sa Well, ato I ang- think siguro ang nakuha nako ang point po sa government nga to lesser i-lesser ang pag-spread sa virus. Kay like for example sa imong giingon, if there is a person nga nagdala siya or naa siya ay symptom sa virus and then of course ma-join na siya sa crowd, of course it will spoil the whole crowd nga makatakod siya. So I think mauna po na siya usa sa punto sa atong mga leaders nato sa government nga madumduman gali nako even si Governor Art Yap nagpanawagan siya, naghangyo siya no, wala gyud ingon nga niya nga gi-mandate gyud niya but gihangyo niya Yeah, I nga commend them for doing that. nga gihangyo niya nga kung mahimo nga dili lang no, dili gyud ingon nga di gyud ingon nga bawal, gyud oo. siya. Oh. Muna kong giingon nga tungod po itong anandon po nga gobernador, abogado magina siya. Kay bago siya sa limitation nga di gid siya maka-impose og law prohibiting the practice of religion. Religion. Because In of the fact, Constitution? yes, it is a protected right mo dato god. That is why makita na to sa social media ag Cebu naa sila'y gaparada sila sa ilahang simbahan nga Katoliko, di ba? Makita to ay crowd gagather sa kilid-kilid. Oh, niya okay, appeal mo na sa atuang pag-express ito sa atuang belief. And as a Christian, para nako, I do believe in the power of our Lord and Savior Jesus Christ. I believe nga dako gid ako ang faith niya. In fact, we are teaching and we are taught about the armor of God. We are taught we have been teaching bahin sa kanang by His wounds we are healed. And karon kita pod mismo we do not practice what we preach. So unsam kita? Gawa mo half Christian. So as a Christian ba? So Yeah, I have great faith gyud sa tuang Lord and Savior Jesus Christ. So di kita madutlan aning coronavirus. One thing also no akong i-mention Norman is that of course dili ang pag-gather but you can see the malls anywhere actually nag-gather gid ang mga tao niyon dili gid pwede nga likayan nga dili mag-gather ang mga tao. Okay, we open the mall kay ngano didto magud mo kaon ay mga pagkaon dito pero it is very kanang clear good the Lord Jesus Christ was tempted
3 times. And one of the temptation is himo ang pan kining bato, no? Ang nahitabo dito is that no, gitubag ni Ginoong Kristo nga dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundi sa matag pulong nga mugwa sa baba sa Dios. Kung ang mga malls may supplyan na nato sa pan, then the churches also is ang supplyan na nato gikan sa pulong sa Ginoo. The word of God, the preachers, who is a preacher without without preaching to his congregation, of course may ka nga pwede mag-online pero na ay mga activity karon sa Facebook sa ilang artificial intelligence gisugod na nila anam-anam og remove ang mga kaning gitawag natog mga live services. Gina-delete nila na mga daghan ng mga Christian nga nagreklamo karon nga delete ang ila. So there's a spirit behind. We're gonna talk about it in the second portion maybe in this video. So we have to stand, and then the argument also of the church nga quarantine, in the I think in Isaiah 26:20, na quarantine, okay, wa man ta ni quarantine ta mo comply ta sa gobyerno, but that does not limit also na labi nagnaatay tawag nga mag-gather together, because we as church when we gather, when we agree on prayer, what if all the churches will really cry before God? Yung sila na ay nangisakit na, yes, pero mo recover na. I do believe. Unya, makita yun, exemplary yun sa mga tao, unsa yun katinood ang atong pagtuog, ang atong faith sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, it will manifest yun. Makita yun ang body life, because kung mga nago na it will not be cleared. Dili klaro ang line gyud natong mga Kristiyanon, we will just be like them. And also in Romans 13, depende nga na giingnan ta nga magbalay-balay lang ta. Okay, magbalay-balay ta. Pero kana nga context mo kung imong basahon in Acts 2:46, and day by day attending the temple together and breaking the temple. bread in their homes, house to house nag-break bread sila, pero actually everyday po sila attend sa temple in that premise nga gihisgutan, pero usay bias kay ta nga pagka si house to house ra gyud ang atong madungog ni ana nga verse. But actually the Bible allows us, we Christians has liberty. We have freedom. Ang freedom nato not doing what we all want to do, but we do what we supposed to do as a body of Christ, as a church, what you should do. I do believe, bisan magalit sa persecution sa China, nagsimba gyapon sila, gipangbungkag, gipangpatay sila, and we as a church has functioned to our calling still. Even labi na karon nga last days og labi na in this situation, But we have to be sensitive, We have to follow the government, we have to have that balance. Tingali kinahanglan mo inform sa police nga mo gather yun me or anything, and then you observe face mask, whatever they required, spacing, all these things. We have to spray distance, but labaw sa tanan yun, ang gahom yun sa Ginoo, ang dugo yun sa Ginoo, manglihok yun sa simbahan, daghan yung nga maayo, makita yun nila ang diferensya. And the media doesn't want to talk about this. Kung naay maayo gikan sa mga alagad sa Ginoo, daghan kay actually, but daily i-deny na sa media kay nga they don't want they don't want the Lord Jesus Christ to get involved in this thing. And I think the church has to make the Lord Jesus Christ get involved in this kind of epidemics nga nagpahitabo karon sa kalibutan. And as we having our conversation yesterday, you mentioned about the church must help actually the government. We have to help the government kneeling down and praying for yes. for our I do situation. believe that's why I do believe when we gather together, we are more powerful as a church. When we agree. But ang problema karon, nakakomit na ang uban, nakadivide ang atong mga opinions as a body of Christ. Where is the fire? Where is the agreement? Where is the oneness? Pero tuyo ko nga dako tag matabang sa gobyerno as a church. Kung kita tanan mag-gather together, we have one vision to combat, this illness, the spirit of fear and the spirit of lie, the spirit of incorrect information, and the spirit of kanang fallacy nga mga gipang buhat karon, mga fake news bitaw. I do believe we are more powerful and we help the government more if we do according to God's will, if we do according to the will of God, if we come together in prayer, we help the government more than hiding. We have a greater effect, and this nation will see that the true believers, are really moving forward, and the forerunners really of this country, So that is my standpoint, and everybody has to check their own hearts, Moingon lang ko sa Davao, sad kaayo nga ilang gi-allow fully ang tanang churches fully nihatag yun og power sa ilang mayor without thinking anymore, with asa gibutang sa Ginoo. What happened to now? The spirit of Jezebel is moving actually in these last days. The spirit of control. It doesn't have to be a woman. Karon gibutang sila sa total lockdown 2 months more. And what does the church say to this?
wala na, humana, nahatag na nila. And I hope nga parehan tanong ni Elijah kay kaning Spirit of Jezebel nag pursue ni sa atong ano thing, there will be a showdown. I declare there will be a showdown later on na ay mo rise up nga Elijah nga mga alagad sa Ginoo nga makig showdown aning spirit in these last days. And mao na akong declaration, and I'm praying for everywhere in the Philippines, everywhere in the world nga daghang i-rise up ang Ginoo. Nana po ko ikapuno no nga mo agree gid ko ni Pastor John, so I cannot disagree sa iyang giingon gyud nga naigod sa Bible gyud pod nga man shall not live by bread alone. So kung kita kinahanglan ta mukaon para mabuhi physically, namo kita spiritual nga panginahanglanon. Ako nang giingon ganina nga atong president nag-proclaim prayer sa atong constitution na gid po'y recognize sa God. So I see no reason nganong i-prohibit ang pagsimba. Kay if malls, wet markets, allowed sila nga mo-operate 5 to 5, 5 a.m. to 5 p.m., 7 a.m. to 7 p.m. So why not the church nga once a week, limited hours, 1 hour and 30 minutes, 1 hour, 2 hours. So unsa may naka-diferensya na niya nga, kung tanaw na to, mas prone pag itong naa sa mga malls kay 12 hours babad sila dito. Plus, daghan kayo og mga crowd. Napag iban malls nga wa gyud sila ka-follow gyud pod sa standard sa DOH. So yan nga mga problema ba diya isa pod ug moingon tag bahin og authority, wa man pod nato ningon nag-promote nga ma-violate sa atong law. Kay nakatag kita og pagtagad gyud og respeto sa atoang government as mo gitagag authority. But wa man gyud poy balaod gyud nga nag-prohibit gyud nga di ta magsimba as a group or bawal ang worship service. In fact, naaganit tay mga congressmen karon nga mas worse pa ang gibuhat. Kita pasalamat sa Bohol nga lami kayo ag response sa atoang governor ug sa atoang mayor dire nga zero gyud ang COVID cases sa Bohol. So lami kay nga grasya sa Ginoo nga nagpakita gyud nga ang atong power of prayer di sa Bohol maka-move gyud og mountain. Una katong sa Manila, natay congressman nga kung ingon tag Congress, meaning Senate og House of Representative na. So natay congressman pod nga klaro na kayo person under investigation nga later on positive gyud ay gibuhat ni breach sila sa quarantine protocol. So asa man sila karon? Ay ko igna og dakpon nang nanimba nga gasimba nga negative pa gyud sa COVID kumpara ato mga tawhana nga positive na nagkalat pa gyud sila virus. So that's tanong to og how kung tanong to og kintahay bawal ang nisimba. So how can we respect the government nga gitawag authority nga sila mismo wa pud sila ni respect sa ilang kaugalingon. So ingana ba kung kita ubos ta ang babaw na to wag gani ni sunod unsa na kay expect sa ubos. Well, Pero ang bottom line is dili gud siya illegal o dili gud punishable. Dili siya punishable by the law. Well, to wrap these things up no mga igsoon, I really appreciate no and I thank God because naatay mga stories nga nadungog no nga naagi mga Kristohanon sa China nga dili sila wala sila nahadlok nga matakdan sa virus And that's why the virus went down. Yeah, the virus went down. And of course, we have to thank our government, of course, our governor, Art Yap, and our mayor, Baba Yap also. We have to thank to them also tungod nga naghimo sila mga nindot nga mga steps no nga makatabang nato no how to ma-avoid na to ang pag-spread. And also salamat kaayo sa inyong pag-uban namo ani nga video and siguro to close these things no sa atong mensahe karon. I think we have to pray no Let's pray for our government and also Lord Jesus, we recognize you, Father, nga ikaw in control labaw sa tanan Ginoo. Lord, we uphold right now Ginoo ang among governor Ginoo. Imo siya in this time of stress Ginoo, in this time of scare Ginoo and uncertainty Ginoo. Imo siyang gunitan Ginoo. We cancel all the doubts in the mind Ginoo. We cancel the work of the enemy Ginoo. Bind it by the blood of Jesus Ginoo. I-cover nimo ang iyang household, ang iyang mga trabahante Ginoo from this illness bisan pa sa mga negative ug mga fake nga mga news Ginoo ug input sa yawa Ginoo.
Ginoo, among gi-cancel og imong espiritu munaog kaniya Ginoo, i-grip nimo siya, imong proteksyonan, ay kalayo siya kasing-kasing, mabati niya ang imong gugma at this very time, Lord Jesus, even to our mayor Ginoo, sa ilang mga move sa pagtabang, sa pagprotect sa community Ginoo, and also that they will react Ginoo, they will be sensitive about you, O Father, unsa gyud imong tingog diha kanila Ginoo. Lord, we pray for all the medical person Ginoo sa tibok Pilipinas, among presidente Duterte, mga Senate Ginoo, o bisan pa frontliners, policemen Ginoo, grabe kay ilang paghago karon Ginoo for the curfew Ginoo, grabe kay ang ilang mga effort Ginoo, mga medical doctors Ginoo. Lord, i-uphold sila, pabati sila sa imong gugma Ginoo at this time Ginoo. Dalaygon ka Dios katapusan tanang citizens sa Pilipinas Ginoo, magka-revival, in house churches Ginoo, og sa mga naggather Ginoo, magpatiwala ka kalayo mo abot sa matag usa Ginoo. Anointing, healing, I declare healing right now. Every illness by the blood of Jesus, I rebuke the spirit of illness, go out to the abyss. I rebuke the spirit of lies sa imong kinabuhi, imong gawas in the name of Jesus. Ang espiritu sa kamatuoran, kalipay, comfort, kalinaw ni Kristo moabot diha sa imong panimalay karon. This I declare in the most powerful name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, with the love of the Heavenly Father. Amen ug amen. Thank you everyone. Stay safe and God bless.